Diyos mio. Oh, sige, ano natin, ipakita lang natin yung mabilis lang itong kay Inday Sara. Wala. Alas 3 mahigit na pala. Walang hiya. O sige, pakita lang natin tong kay Inday Sara dahil isa to sa topic natin eh. Magkagalit na si Inday Sara at saka si Bongbong Marcos yata. Dahil si Bongbong Marcos siya po ay celebrate ng Araw ng Kalayaan dyan sa Rizal Park, which is dyan sa may Quirino Grandstand. May mga para-parada pa sila dyan. Ang daming mga umattend na mga VIP. Pero si Inday Sara, hindi natin nakita na dyan. Siguro dahil hindi mo na talaga sila mapagsamang dalawa ni Liza Araneta Marcos. Kasi syempre, kapag kaganyang mga okasyon, nandiyan dyan talaga yung asawa. Hindi mo na pwedeng pagsamahin. Hindi mo na hindi na pwedeng magplastikan tong dalawang to. Baka magsabunutan yan. Kaya ngayon, ito si Inday Sara ay dyan sa may Davao nag-celebrate at ito nga, medyo makikita mo na maraming signs itong pagpunta niya dito sa Davao. Una, instead, si Amy Marcos ay mag-celebrate kasama kanyang pamilya sa grandstand. Hindi, pinili niya na magpunta dito sa Davao. Tapos, aside from that, si Madam Inday Sara po ay kasama po niya ang mga military dito sa Davao. At isa pa, noong pong nag-flag ceremony sila, nung kinanta nila yung flag nung lupang hinirang, naku po, ay Rezil Marshall, maraming salamat sa iyo. Anyways, so, nung kumanta po sila ng Lupang Hinirang, in-expect ng mga tao na kakantahin yung bagong lipunan. Hymn, Diyos ko po, hindi kinanta. Hindi kinanta, mga bossing. Hindi kinanta yung hymn. Oo. Gusto nyo pa marinig yung hymn? Basta hindi kinanta yung hymn, mga bossing. Kaya medyo sabi natin parang tapos meron din siyang statement dito patungkol sa mga pulis, yung mga yung mga ginagawa ng mga kapulisan diyan, parang sinasabi niya na mali. So medyo unti-unti si Inday Sara parang nagpapakita na ng mga senyales ng hindi pagsunod sa utos. Kaya nga ang tanong natin, war na ba talaga sila? Ayan, naghiwalay na ba talaga sila? Nako po, pakinggan natin itong balitang ito ng TV5 dahil ipapakita yung araw ng kalayaan ng dalawang magkasintahan. Walay na pagdiriwang sa Davao City, natanong si Vice President Sara Duterte. Connie Frierson, thank you very much. Good PM, Boss Dada, to all Bonateros. Pang biskotso at royal, naku po, ang sarap niyan. Ingat lagi, naubos na yung royal ko, promise. Ayun no, bote na lang. Bago ko umupo dito, kumain ako ng biskotso at royal. Alam mo, ang sarap talaga ng biskotso. Meron pang isang bundle dun na nakita ko kanina sa Kingdom. Hindi, sa SM9, kukunin ko nga yun. Akin na lang. Ubus na eh. Ingat lagi. Thank you very much, Connie Frierson. Thank you very much. You are amazing. God bless you. Ayan, ni Diretso. Sa relasyon niya, Oy, Jay Guevara. Buhay ka na? Diyos ko po. I-content mo to si Mike Abby bukas. Inano ko na, pinalambot ko na, iluto mo na lang. kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna pa rin ng mga issue, united pa rin ba ang tinaguriang unit team? Ang sagot dyan ng bise sa Frontline Report ni Gio Robles. Question, united pa ba ang unit team? Tingnan natin. Personal na pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang paggunita sa 126 na araw ng kalayaan sa Davao City kanina. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak. Ako, flag raising ceremony. So supposedly, pag flag raising ceremony, kasi ito sa Rizal Park to, may Rizal Park sila dyan sa Davao, Freedom Park yan. Okay, so nag-attend daw siya ng flag ceremony. Tinanong ko kung tinugtog ba yung bagong Pilipinas, hindi. OMG. So that's a direktang pag-disobey ng ng utos, because again merong memorandum, executive order yan na kailangan patugtugin ito sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno.
So ito itong piging na ito, flag ceremony, supposedly, tutugtugin yan pero hindi nila tinugtog. Bakit kaya? Ayaw ba nila ng bagong Pilipinas? O yun tuloy, ayaw din sa kanila ng bagong Pilipinas. Kaya yan, kagulo na. Sa bantayog ni Rizal. Sa kanyang speech naman sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na wag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno. Ang ganda ni Inday dito. Pero Inday, ba't may mga kalmot-kalmot ka sa liig? Sinong gumawa niyan sa'yo? Sana minik-upan niya. Boss Dada, bobo daw si BP. Sabi ni Ferdinand Todeño, pukin ng ina, sino yan? Sino yan? Di ko kilala yan. Para si Mike Abby rin yan. Di ko rin kilala yan. Kung sino man siya, di siya na matalino. Siya na matalino. Sabi mo sa kanya. Putay na sana guminhawa buhay niya. Ang ganda ni VP pero may something siya sa liig. Ano yan, ma'am? Ano yung nasa liig mo? Ikaw talaga, Para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Kapansin-pansin namang absent ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte sa selebrasyon kanina. Kasunod lang yan ang revelasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may nakaamba umanong suspension order laban sa alkalde. Kaugnay umano ito ng pagdalo niya sa mga prayer rally na bumabatiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si VP Sara, wala naman daw natatanggap na impormasyon tungkol dito. Kung doon na may nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste. Bukod sa isyu sa kapatid, sinagot din ng Vice Presidente kung kumusta ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't nitong mga nakaraang buwan, mas lumalim pa ang alitan ng mga Marcos at Duterte. Sagot naman ni VP Sara. Anong nangyari sa liig ni Ma'am VP? Sinong gumawa niyan? Ha, Ma'am VP? Anong nangyari dyan sa liig mo? Sinong kumalmot niyan? Ang ganda-ganda ng mukha, tapos nagpakalmot sa liig. Talaga to si, pangalan ng asawa mo? Si Man Scarpio. To talaga nanggigil, pinanggigilan naman yung future president ng Pilipinas, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections, nilaog namin. We are not candidates anymore. Sa ngayon, Ako po, tinanong. So medyo mabigat yung binitawan na yun, ha? Unit team. So unit team, yung unit team daw na yan noon lang kampanya. Nung sila'y kumandidato. After na sila'y manalo, walay na. Delicates to. Well, matagal niya nang sinasabi yan, pero sinabi niya ngayon with conviction. So you read between the lines. Ang sabi dito ni Mayor Inday, Vice President Inday, may unity, tapos na election. Nanalo na kami. After manalo ng election, wala nang unity. Wala na. Delicates. Medyo delicates ito. Yung ganyang mga mukha, mukhang fierce na. Mukha na talaga siyang agila. Yung pagkaka-makeup sa kanya dito, sabi niya dito sa makeup artist niya, "Ma'am, ano ba? Yung dati hindi. Gusto ko gawin mo kung mukhang agila. Dahil ako ang agila ng Davao." Alupet. Kita nyo naman, galit na galit. So, mga ganitong tinginan. Makuha kayo sa tingin. Konti na lang. Konti na lang. Saka yung mga nag-aantay ng mga aksyon ni Inday Sara, kalma lang. Unti-unti na siyang nagiging agila. Tingnan nyo yung leeg niya. Ayan na, indikasyon. Lumalabas na yung mga balahibo niya. So, we are not candidates anymore.
Yun yung malaking ano dun, quote and quote. Wala na bang unity? Wala na. After 2022, wala na yan. Wala nang unity. Wala. Ito mo yung pagkakasabi ni Ma'am, maangas eh. Wala. 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 O, tinan nyo. O, baka hindi kayo naniniwala ah. O, pakinggan nyo maigi kasi baka sabihin nyo eh. O, ayan o, ang unit team was the tandem. Tinan nyo yung manner ng pagkakasabi niya. Naman ni VP Sara. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then umanang elections nilaog namin. We are not candidates Patay. anymore. Sa ngayon, We are not candidates anymore. Sabay. Fierce. Pak. Oh, yari na. Oh, medyo delikado yun, ha? Delikado yung pagka-fierce dito ni Inday Sara. Sige. nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Pero no comment muna siya tungkol sa utos ng Pangulo na isama ang bagong Pilipinas hymn sa flag raising ceremony kahit sa mga eskwelahan. Oh, hindi ka sumusunod, Inday Sara. Dati naman masunurin kang bata, pero ngayon bakit biglang ayaw mo nang sundin yung utos ng kapartner mo? Oh, sorry. Hindi na nga pala ngayon 2022. Tapos na ang unit team. Wala na. Wala. Tapos na. Tapos na ang unit team. Wala na po. Kaya nung sinabi na ano po masasabi nyo doon sa hymn? Wala akong masabi. Tapos na ang unit team. Wala na. Medyo medyo iba. Medyo iba si Mayor Inday ngayon O medyo matapang siya pero palakpakan natin siya. Palakpakan natin siya. Nilibing na ang unit team. So, yung hymn ni Bongbong, sorry. Sorry. Tapos na. Yung hymn mo, wala yan. Hindi ba? Ganun na pagkakasabi niya. Alam mo kung meron na ako mga cinematic dito ng mga tugtugan Oo kaya lang wala Ang ganda sana nun, wala na. May unit team pa ba ha? Unit team? Wala na. Nuna ang salop. Alam mo, si Inday Sara, sabi ko nga, alam mo, narinig ko mismo galing sa aking intel. Yung intel ko na yun, matindi yun. Sabi ng intel ko, alam nyo si Inday Sara, siya yung tipo ng tao na hindi niya makakalimutan yung kasalanan mo sa kanya. Hindi niya makakalimutan yung mga kasalanan nyo sa kanya. Oo, this is the calm before the storm. Sabi nga nila, silence is yung inano ng kingdom nung nakaraan. Silence is the key. Ay, ganon, yung mga taga-kingdom, ano nga yun, yung nakapost dun sa nyo? Yung silence is whatever. Basta gano'n. Parang sinasabi is ang pagiging tahimik ay hindi senyales ng pagiging mahina. So, yung mga nag-aabang dito, yung mga, yes, silence is power. Yan, tama. Galing. Kay Archives, thank you. Silence is power. Yun yung nakaraan na hashtag ng Kingdom of Jesus Christ bago sila nilusob nitong mga hinayupak na pulis na ito.
Pero ito you also have to think understand for this past couple of days, namatay po lahat ng mga issues na naman dahil dito sa issue ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi natin to bibitawan hanggat may mga may mga threat sa Kingdom Nation, hindi natin hihintuan. Pero mga bossing, you have to remember, meron po si Harry Roque na napakalupit na expose, which is yung 90 billion na pag-transfer ng pondo ng PhilHealth dyan sa more noble causes. Okay? So, wala siyang specific na proyekto, basta tinransfer siya sa isang bagay daw na mas kapaki-pakinabang. As in, ganun lang siya. In Tagalog, saan mo dinala yung pera? Sa bagay na kapaki-pakinabang. Tinatanong ko kung saan sa bagay na kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, walang eksplanasyon yung pera ng PhilHealth na dapat para sa tao na ilipat sa isang bagay na mas may pakinabang na hindi natin alam kung ano at hindi natin alam kung papaano. So, yun po feeling ko isa tong nangyayari ngayon is isa sa kanilang mga paraan para maging busy si Harry Roque at hindi na kalkalin yung issue ng PhilHealth na yan because 90 billion is 90 billion at presko pa po ito. Kumbaga, yung money trail mas madaling madidetect dahil bago lang daw po itong scam. Bago lang daw po itong korupsyon na ito. Kaya siguro biglang sugurin na natin yan. Suspension kay Baste. Magpadala ng sa Davao. Para mawala yung mga isip nila doon sa mga issues. Huwag niyong kalilimutan yun Ipapaalala natin yun kay Attorney Harry Roque yung kanyang expose. Kasi baka mamaya makalimutan niya na yung expose na yun dahil sa galit nila dito sa nangyayari sa Davao. We will still focus on what's happening here in Davao, dyan sa Kingdom compound. Pero syempre, kailangan yung mga issues na importante rin, wag nating kakalimutan. Alright? O ganyan yan. Payag naman daw siya sa panukala sa Senado na iba ng mga gadget sa klase, pero dapat meron daw exceptions. I understand, sa nabasa na ako nga draft, nakabutang dito nga na ay mga exceptions. Particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. Ako po, kasi nagsalita siya tungkol dyan dahil bawal na daw po ang mga gadgets sa school. Hindi, siguro cellphone. Bawal yung cellphone tapos ang hirap, no? Tanggalan mo ng cellphone yung bata, mangangagat yan ng kaklase. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. Ayun, very yan Ito pong mga sagutan ni Inday Sara dito ay medyo malalim. Parang kasing lalim ng sugat niya sa leeg. Di natin alam kung saan niya nakuha. Inday, anong ginagawa mo? Likot-likot mo. Ako nagkasugat dyan sa leeg. Nagawa mo, naglalaro kayo ng sakit-sakitan. So yun mga boss, talagang kailangan tutukan natin yung mga issues na yan, hindi lang yung tungkol dito sa Kingdom, although marami pa tayong mga topics na pag-uusapan about Kingdom, pero dapat tuunan din natin ng pansin yung ibang mga issues. Now, pakinggan naman natin yung statement naman ng ating mahal na presidente na si Romualdez. Ay, hindi pala. Mahal na presidente na si Bongbong Marcos. Ayan.